Okay, once again, mapagpalang gabi po sa lahat. At may konting differential lang po tayo sa connection, but still, we will continue our worship on Wednesday. Worship this evening for God's glory. So, before we continue, please join me. Join us in a prayer. Father, we thank you, God, for this great night. Thank you for allowing us, Lord, to serve you, Lord, as our God and as our Savior. And we ask, Lord, that your Holy Spirit and your presence be upon us and be upon to everyone, Panginoon, na kasama namin na nakikinig at namimiss, Panginoon, ang presensya mo. Namimiss, Panginoon, ang mensahe, O Diyos, na muli na ibababa mo po para sa amin. So, Lord, we acknowledge, Lord, your very presence. And, Lord, cover us with your blood and with your love as we continue to worship you in spirit and truth. Father, you are great and awesome God. And we ask, Lord God, that you continue to inspire us, Lord, to serve you. Inspire us, Lord God, to live according to your will. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na lalo kaming lumakas, lalo kaming tumatag sa mga bagay na nagaganap. At huwag kaming bumitaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Huwag kaming bumitaw sa iyong mga pangako. At patuloy, Panginoon, na samahan mo kami sa bawat araw at bawat desisyon na aming gagawin sa aming buhay. Kaya, Lord, we thank you for this evening, for this privilege, Lord God, to worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, good evening everyone. As you are watching dyan sa inyong mga bahay, we will continue to worship. Once again, another song. Awit tayo. Ang title nito is, alam ko natatandaan ko is, In the Battles, Lord. Yeah. Amen. Okay. So, samahan po tayo. Sabi dito sa awit, in the battles, Lord, you are my peace. When I'm broken, Lord, you are my strength. Sige, wait lang. Muna po kayo. So wonderful, my
great. He's so wonderful, my Lord. My Lord. My Lord. My Lord. Okay, good evening po everyone sa mga nanonood. Maging pagpapala po ang gabing ito sa bawat isa. So, tonight is a night of worship. At sabi po dun sa unang inawit po natin, I Could Sing of Your Love. At yung pangalawang inawit naman natin is I Sing Praise. Praise to the Lord. In the battles, Lord, you are my peace. When I'm broken, Lord, you are my strength. So tonight, gusto ko na naman pong mag-share. Gusto ko na naman pong magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So, gusto kong basahin isang talata na nakalagay po doon sa Philippians 1:21. Nakalagay po doon na, "For to me, to live is for Christ, and to die is gain." Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay isa pong kagalakan o isa pong pribileyo para bigyan ang Diyos ng kaluwalhatian. Itong talatang ito po this is one of my favorite verse that reminds me of my purpose, of the reason kung bakit ako nabubuhay or bakit ako nag-i-exist. At ang title po ng message tonight is Getting Close and Keeping Close. Sa panahon ngayon ay kumbaga pag pinag-uusapan yung getting close or getting closer to God is really a big issue. Marami nagsasabi na malapit ako sa Diyos. Lagi akong nasa Diyos. Ang sarap pakinggan ng mga ganung mga salita na hindi ako nakakalimot sa Diyos. At hindi ko tinatalikuran ng Diyos. Ito po yung mga salita na ang sarap pakinggan, ngunit ang totoo, ang Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng mga taong nagsasalita nito. Alam niyo po, ang pagiging close sa Panginoon ay it's not because that you are, reading the Bible, going to church. It does not mean that, you do the religious, act or religious activity. Pwede natin sabihin na close tayo kay God. Alam niyo po, ang isa sa pinakalason kung para patunayan na tayo po ay close sa Panginoon ay number 1 is yung pong may relasyon ka ba? Diba? Do you really have a relationship with God, with Father? Kasi hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay kinikilala din ng Panginoon. Probably they just remember God because of their circumstances, because of their problem. But this time, mas maganda po na yung word na getting closer, these are the people who have first a relationship. Yan po ang tatandaan natin. Alam niyo po, kung wala po yung puntong yon, kung wala po yung relasyon na yon, mahirap maging close. Diba? Pag wala kayong relasyon, baka feeling close. Feeling mo lang, di ba? FC ka lang. Pero, if you have this privilege, if you have this relationship, if you have opened your heart for the Lord, if you have opened your mind, your soul for Him, to take control over your life, alam niyo po, yung relasyon na yan makikita. Mismo ang tao ang magiging witness sa buhay na meron ka. Yung mga tao mismo ang magsasabi at magpapatunay na itong taong ito
ay may Diyos. Ang taong ito ay may Panginoon sa buhay. Dahil ito nga po yung bagay na ngayon ay kumbaga pinabayaan na po. Yung pong tinatawag na relasyon. Pinabayaan yung relasyon sa Panginoon. Ang alam niya lang is yung kanyang karelasyon. Karelasyon sino? Sa buhay, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, o yung kanyang kinakasama. Yun lang alam niya. Pero meron pong higit sa lahat na napakahalagang relasyon na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang pinaghuhugutan ng lahat ng bagay, ito po yung tinatawag na relasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung word of getting close it is just a privilege na binigay ng Lord for us na ma-enjoy yung buhay. Kasi alam nyo, another way for you to get closer to God is you should have a time to know Him. So, if you have relationship already, di ba po, pag ikaw ay may relasyon na doon sa isang tao, andun ka pa rin na, kumbaga, kikilalanin mo pa rin. Bagamat yung relasyon ay isang way na andun na yung pagtitiwala, pero hindi po doon nagtatapos. Kailangan mong kilalanin siya. Dahil the more na nakikilala mo siya, the more na mamahalin mo siya. Di ba po? Kaya, kumbaga, sa part po ng Panginoon, yun na po, if you have that privilege, if you have that relationship, the next step is you have to know Him. You have to discover more about Him. Kasi sa totoo lang po, ito pong napakaganda. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nadidiscover natin ang kabutihan ng Panginoon is the more na mararanasan natin yung kanyang tinatawag na goodness, yung kanyang greatness sa buhay natin. Kaya, kumbaga, that's isa sa mga hamon sa atin po, na talagang kung tayo na nagpapahalaga sa relasyon na yan, ay every day is a day na to learn more about Him, no? To learn more about the situation na meron tayo para mas lalo tayong mapalapit sa isa't isa. Alam niyo po, ito lang po ilan sa mga hakbang. No po? First, relationship with God. Second is, kumbaga, getting to know more about God. No po? So, alam niyo po ba na ang Bible, hindi po yan ibinigay ng Diyos sa atin para, kumbaga, baliwalain. Alam niyo po, ang tagal na pong isinulat ng Biblia. Ngunit iilan hanggang ngayon sa mga henerasyon na to, iilan lang po talaga yung may puso para basahin, para alamin kung ano ang nilalaman nito. Kundi pinangungunahan na tayo ng mga naririnig natin sa labas kaysa yung maririnig natin na salita mula sa ating babasahin. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang Biblia, ibinigay yan ng Diyos para sa ating lahat. Para makilala natin ang Panginoon. Kaya lang, ang realidad, halos lahat walang interest na kilalanin ng Diyos. Walang interest na magbukas ng Biblia. Kaya kami po, alala ko, nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan kong pastor, even dun sa aming partner na hindi po nagsasawa na suportahan kami, na ako bilang camp manager sa isang quarantine, isa sa naging excitement ng buhay ko na sa kanilang pagtatapos ng 14 days is yung pong marigaluhan man lang silang napaka-importanteng bagay, napaka-importanteng libro na pwedeng magpabago na kanilang buhay. Pwedeng gamitin ng Diyos para bigyan ng linaw at magandang pananaw sa buhay yung mga tao na makikilala ang Diyos. Kaya naalala ko sa graduation kasama po namin ibinibigay yung Biblia. Kaya nga sabi ko nga, ambilin ko lang sa kanila, unahin nila ang Diyos at hindi sila ihuli ng Panginoon. Sinabi ko sa kanila na basahin po nila ito
Dahil naniniwala ako sa kanilang pagbabasa, may pagkilos na gagawin ang Diyos sa buhay nila. May pagbabagong aayusin ang Diyos sa kanila. At sana hindi maging daan ito para, alam niyo yun, yung kabagutan nila yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung hamon. Kaya tandaan po natin, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil napakalinaw po yung nakasulat even sa Juan, Kapitulo 1:1, na nakalagay doon na sa pasimula pa ay kasama ng Diyos ang salita. Malinaw po yun. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Isang bagay para kilalanin natin na kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin ang Diyos. Tinanggap natin yung kanyang mga pangaral, yung kanyang mga turo. Kaya napakahalaga po yun. So, isa po ito sa kinaliligtaan na ng marami. Sana maging hamon po ito habang tayo po'y nasa loob ng bahay, naka-quarantine, ay kumbaga mabuksan natin, mabasa man lang natin yung Biblia. Meron po akong isang kasamaan sa trabaho. Sabi niya, nung binigyan ko po siya ng regalo, sabi niya, wow, ang saya-saya niya. Alam niyo po, na-touch po yung puso ko na, wow, may mga tao na talagang, kumbaga, gustong-gusto niya. Na andun yung pananabik na magbasa at mag-aral tungkol sa Panginoon. Kaya, napakahaba ng panahon. Sana po tayo, kumbaga, i-grab natin itong henerasyon na ito. Itong panahon natin ngayon ay hindi natin mabaliwala yung napakahalagang libro na iniwan ng Diyos sa atin, at yan ang Biblia. Kaya yun po, getting to know God, and that is a way to getting closer to Him. Na po? So, ngayon, may relasyon ka na, ngayon, andun na yung pagkilala mo sa Kanya, at ito po pong napakaganda. Yung tinatawag na a call na to come before the throne of the Lord. Ito po yung tinatawag na yung tayo po ay lalapit na may hangarin na maglingkod. Na po. So, yung tinatawag na if you have the Word, yung Word dapat po is mag-push sa'yo into a mission. Na po. Ayun na po yung tinatawag na isang sign na makikita mo na ang tao is close kay God, makikita mo may ginagawa siya na nagbibigay glory sa Panginoon. And that is what we call, sabi nga din a mission. Na po. Yung tinatawag na purpose na po. Kasi the more na nakikilala niya ang Panginoon, the more na iintindihan niya kung bakit siya nabubuhay sa mundo. The more na nadidiscover niya ang Panginoon, the more na nai-enjoy niya ang buhay na kasama ang Panginoon at ginagawa yung mga pinapagawa ng Panginoon. Kaya ito po, another step na po. If you want to get closer to God, makikita mo po, kapag close ka kay God, makikita mo, ikaw mismo, yung sarili mo, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo inaakala na magagawa mo. Ako po, hanga po ako sa mga volunteer po namin na they step the step of faith to serve. Ito pong ating pong yung tinatawag na to serve the humanity. Na bagamat andoon po yung takot, na po, bagamat nandoon po yung tinatawag na pag-aalala sa unang pero mas nakiisip nila yung tinatawag na paglilingkod. Paglilingkod na genuine, po. Kasi marami din ngayon na klase ng paglilingkod na po ay meron pong motibo. Paglilingkod na gusto silang maging matanyag. Paglilingkod dahil may hangarin na in return sa kanilang ginagawa, na po. Kumbaga, ito lang po ay medyo nakakalungkot na sana maglingkod tayo na hindi dahil sa meron tayong inaasahan na tatanggapin. Maglingkod tayo dahil alam natin ito yung nararapat. Ito yung alam natin kalugod-lugod, una't higit sa lahat sa Panginoon. Kaya, kumbaga, sana hindi, sabi nga ng iba, sana hindi ka plastikan. Sana hindi, kumbaga, pakitang tao yung ginagawang paglilingkod. Na po. Kasi, mararamdaman mo
kung ang isang bagay na ginagawa sa'yo, o yung klase ng paglilingkod, mararamdaman mo. Kasi mararamdaman mo yung tao kung totoo, kung genuine, yung kanyang paglilingkod. Alam mo po kung ano mararamdaman nila? Yung word na love. Mararamdaman nila yung love, yung care, yung tinatawag na yung kanilang andyan yung pag-aalala mo, hindi yung paghuhusga, hindi yung pagda-down, hindi yung pandidiri. Kumbaga, at least naroroon ka na pinapakita yung pag-ibig. Tandaan po natin, nakasulat din sa Biblia, alam mong bagay na ginagawa natin na walang pag-ibig, wala ding saysay. Sana lahat po ng ginagawa natin, lahat ng gagawin natin, gawin na natin ito na may pagmamahal. Pagmamahal na mula sa Panginoon, mula sa Diyos. Pagmamahal na kailanman hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagmamahal na ang hangad ay kabutihan ng kapwa ng iba. Dahil naniniwala po ako na kapag ginawa po natin to, ang Diyos mismo nakikita niya ang laman ng ating puso. Nakikita ng Panginoon yung katotohanan na naririto sa ating puso na hindi natin maitatago. Remember, ang Diyos din ang magre-reward sa atin. Ang Diyos din ang magbabalik. Ang Diyos din ang magsusukli ng lahat ng ginagawa natin. At isa na nga pribileyo dun yung nandiyan tayo na nasa ilalim ng kanyang kamay, nasa lilim ng kanyang pakpak, na nandoon yung kanyang pag-iingat, nandoon yung kanyang protection sa atin. Kaya mga kapatid, gawin natin yung mga bagay na ito ng may pag-ibig. Diba? Push yourself in a mission, push yourself in a purpose na nandoon ang pag-ibig. Kaya, kumbaga, yung getting close and keeping close, na po. Andun na po ako sa part ng keeping close, na po. How to maintain your closeness with God. Kung kanina, dapat may relasyon, diba? Dapat kinikilala mo ang Diyos, dapat may ginagawa ka, diba? Patunay na yung mga salita na natututunan mo, naririnig mo, ay isinasabuhay mo at isinasagawa mo. Diba po? Kaya nga, ayun po yung way to getting close to God. Diba po? Alam niyo po, kahanga-hanga yung mga tao na genuine yung kanilang paglilingkod. At I know my prayer, lalo na po sa mga volunteer na kasama ko, God knows kung gaano po ako nagpapasalamat everyday na nandiyan kayo, na hindi nyo inisip yung kumbaga minsan nga kinalimutan na yung sarili. Alam mo, natuwa po ako kasi naalala ko yung nakasulat din sa Bible na ang sino man na limutin ng kanyang sarili, yung hindi mo bigyan ng pagpapahalaga yung sarili mo, ikaw daw po yung ikaw yung babalikan ng Diyos ng higit. Alam niyo po, ikaw yung alam mo yun, na-catch mo yung attention ng Lord. Pero yung mga tao na mas inuuna yung sarili, ito po yung mga mawawalan. Na po? Kaya, kumbaga, yung mga totoong naglilingkod, sabi, limutin niya ang kanyang sarili. Pasanin ng cross. Sumunod sa akin. Kaya, ito po ay hamon. Ito po ay paalala sa atin. Yung word na how to keep it close. Na po? How to have this relationship na manatili. Na po? Alam niyo po, paano natin pananatilihin? Alam mo, dyan tayo nakakaproblema. Yung sinasabi na sa simula lang tayo magaling. Na po? Sa simula lang tayo mainit. Pero pagdating sa dulo, pagdating sa end, kumbaga, bumibitaw din tayo. Alam niyo po, itong nangyayari sa atin, sa ating paligid, ito pong COVID, sabi ko nga sa unang mga mensahe ko po, alam ko po napakalinaw na isa sa purpose ng Lord is for us to be, or tayo po ay mapalapit sa Kanya. Nasabi ko po to sa mga IDPs po namin. Nasabi ko, alam niyo, isa sa purpose ng Lord na mapalapit, magkaroon tayo ng relasyon sa Lord.
Kasi talagang nawala na tayo. Ang pag-maintain po nito, yung tinatawag na paano natin mapapanatili, paano tayo magtutuloy-tuloy. Alam niyo po, ang isang way na motivation para magpatuloy tayo, isipin natin na nabubuhay tayo dahil sa Kanya. At nabubuhay tayo para sa Kanya. Ano pong ibig sabihin po nito? Even dun po sa verse na binasa ko, for to me to live is for Christ. Maunawaan natin na nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Maunawaan natin na, ito pala ang purpose, ito pala ang nais ng Lord. Yung mamuhay tayo na ginagawa yung bagay na sinimulan ng Panginoon. Ano ba yung sinimulan niya? Diba? Yung hindi siya bumitaw na mahalin ng tao. Na hindi siya bumitaw na talikuran ng tao, kundi mas lalo niya pa itong minahal. Alam niyo po, minsan, ang kaya lang nating mahalin yung mga taong nagmamahal sa atin. Ang kaya lang natin pagsilbihan yung mga taong okay sa atin. Pero ito po yung hamon. Kaya mo bang paglingkuran yung mga tao nandiyan yung galit sila? Kaya mo bang paglingkuran ng mga tao na ang ginagawa nila sa iyo ay negatibo? Alam mo po, ito po yung pribileyo na mas lalo po tayong maglingkod. Na ang sitwasyon ay hindi po mapabor sa atin. Kumbaga, okay lang tayo dahil okay siya. Paano kung hindi? Ano po? Alam niyo po, ito po yung pagkakataon na mas lalo kang manatili. It's not because of the situation, but because you are one of God's solution. Diba? Kaya nga, minsan, pag yung tinitingnan natin ang sitwasyon, parang gusto natin bumigay. Pag tinitingnan natin yung mga pangyayari, parang gusto na natin talikuran. Pero remember, you were not created by God to be a loser. You are not created by God, na para, kumbaga, tumalikod. Naniniwala ko nilikha ka ng Diyos for a very special purpose to win the battle. Kaya nga, even yung kanta kanina na I could sing of your love forever. Alam niyo po, tingnan mo lang yung ginawa ng Panginoon sa krus. Tingnan lang, alalahanin lang natin yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagmamahal. Naniniwala po ko sapat na yon para hindi tayo sumuko, para hindi tayo mag-give up. Sapat na siya, sapat na si Jesus para hindi tayo mapagod, hindi tayo bumitaw sa bigat na pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nga, how to maintain, how to keep it, sabi nga dun keep it ongoing, sabi nga din na tuloy-tuloy. Diba? Alalahanin lang natin siya. Alalahanin lang natin yung pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil kapag naalala mo yung pangalan na yon, at tandaan mo, may plano siya. May purpose siya. Diba po? At mayroon siyang tinatawag na andyan po yung kanyang provision, nandyan po yung kanyang protection, at nandyan po yung privilege na na anak ka ng Panginoon. Na maranasan mo yung pagkilos niya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kumbaga, tingnan natin, alalahanin lang natin lahat ng ginawa ng Panginoon. Naniniwala ako. Yung ginawa niya sapat na para hindi mo siya talikuran. Sapat na yung kanyang pagmamahal para ikaw ay magpatuloy sa buhay. Kaya this time, alam ko po, pagod ng marami. Alam ko po ay, kumbaga, natatakot ang marami. Nag-aalala. Pero tandaan po natin, merong higit na mahalaga kaysa sa takot, pag-aalala, o kalungkutan. May higit na mahalaga yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Yung dahilan kung bakit nandito sa mundo. Para maging instrumento ng Diyos. Para ipagpatuloy yung kanyang sinimulan. Ang patuloy na ipadama ang pag-ibig ng Diyos. Na ang Diyos ay totoo, buhay. At hindi kailanman nagkulang at hindi kailanman nagpapabaya sa atin. Kaya mga kapatid,
To sum this up, sabi nga din, to summarize this message, yung getting close and keeping close. It is just a matter of decision. It is just a matter of choice. Na tayuan natin, panindigan natin yung ating paniniwala, yung ating pagtitiwala. Lagi po ito sinasabi, paniniwala at pagtitiwala. I know itong laban na to, hindi lang ito laban ng ating Pangulo, hindi ito laban ng ating mga namumuno, laban din natin ito. Kaya sama-sama tayo, huwag sumuko na manalangin, ipanalangin. Tama na po, nakikiusap ako. Tama na para tayo po ay magdagdag pa ng sakit ng ulo ng ating pamalaan para magsalitaan ng mga negatibo. Tama na mamulitika tayo sa panahon ito. Tama na para i-down natin ang iba para lang tayo ay matanyag. Kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para maghanap ng mali ng ating kapwa. Hindi tayo nilikha ng Diyos para din magmalinis. Nilikha tayo ng Diyos para lumakad sa lakad ng Panginoon. At yan ay ang pag-ibig. Kaya magpatuloy tayo. Patuloy tayo na maging kalakasan, inspirasyon. Magpatuloy tayo na magsumuko. Dahil may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. May Panginoon tayo na kailanman hindi tayo bibitawan. Hindi tayo iwan. Kaya ito po yung hamon ko. Ano man ang pinagdadaanan mo. Ikaw man ay may karamdaman, ikaw man ay nalulungkot. Ang Diyos ay kasing lapit lang ng panalangin. Ang Diyos ay hindi malayo para hindi kanya pakinggan. Magtiwala ka lang, manalig ka lang, at ang Diyos ay makikinig, at ang Diyos ay may gagawin. Ulitin ko, mahal na mahal ka ng Panginoon, at ang Diyos ay kailanman ay hindi nagbago ng kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid, maging pagpapala. Magpatuloy po tayo mga kapatid na maging solusyon ng ating bayan, maging solusyon ang pinagdadaanan ng ating kapwa. Ano mang bigat nito, alam natin walang imposible sa ating Diyos. Gusto kong awitin yung walang imposible sa ating Diyos. Sabi doon, wala ang imposible sa ating Diyos. Sabi doon sa amin, ang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay bigat